Yun, peace, magandang umaga, another day, another trip. So, ayan, rekta tayo sa palengke, bumili tayo ng sandamukan na tokwa. Gawa ng may order sa amin ngayon, yung large bilao ng tokwa sisig, tsaka large bilao ng dinakdakan style. So, ayan po yung tokwa sisig namin, hindi po purong tokwa yan, may halo pong karne yan. Pero pag nagre-request sa amin si customer na kung gusto niya purong tokwa lang, wala namang problema. Kaya namin hinahaluan ng karne, iwas umay, di ba, kapag purong tokwa lang. Tapos may sauce pa. So dito sa lugar namin kami ang nakaimbento noon, walang ibang nagtitinda ng ganyan. Nung iba puro tokwa lang, yung sa amin may halong karne. So maganda rin, may choices si customer, 'di ba? Yun, dineliver na rin ni Utol yung dinakdakan style. Pareho kasing large size yun, isa lang may-ari, hindi niya kaya bitbitin lahat eh. So binalikan na lang at namalengke na rin tayo. Tapos uwi na tayo, magluluto tayo ng ulam. May event rin kasi si Mrs. ngayon. So bantay rin tayo sa mga anak ko ngayon. Marami tayong gagawin yun. Yun, dahil may tindang baka, ano pa ba dadalihin natin ngayon? Isa sa pinakapaborito kong ulam, sinigang na baka. Ay talaga naman, napakabisa nito, pis. Dinamihan ko yung labanos, gawa ng pareho kami mahilig sa labanos ng bunso kong si Dylan. Napakatakaw sa labanos nun. Minsan di na nga nakain ng kanin, puro labanos na lang ang dadalihin. Naglagay rin ako ng okra. Mas maganda ilalagay nyo mga gulay talaga sa sinigang, yung kinakain nyo lang para hindi nasasayang. So tara mga pis, kain tayo. Ayan si Riben, naturuan na namin kumain mag-isa yan. Pero minsan sinusubuan pa rin namin pag tagal sumubo eh. Alam niyo naman mga bata minsan, di ba? Minsan, panay ano-ano ginagawa, palaro-laro bago kumain. So, fast forward mga pis, andito na tayo sa tindahan. Weekends ngayon, pero pansin nyo, si Utol yung nagdi-deliver at ako yung tumaon ngayon. Gawa nang nagka-problema tayo sa rider, yung may extra sa amin. Ang totoo niyan, dati na namin siyang rider way back 2021 yata o 22 dun sa dati naming pwesto. So, bago kami lumipat dito. So, natanggal na rin siya sa amin dati. Gawa ng mahabang storya. Pero ayun, isa sa ayokong ugali sa kanya, inuulit niya na naman. Absent siya kung kailan niya gusto. Nag-request pa nga sa akin yun 1 week. Siya daw, baka pwede siya daw ang pumasok gawa ng kailangan niya ng pera. Buntis din kasi asawa niya. Pinagbigyan ko, pinagbigyan ko mga pabor na gusto niya. Kaso ay natake ng katam. Ayaw biglang umabsent. Bigla na lang magchat-chat, malapit na yung pasok. Kaya yun, chinat ko siya, diniretso ko na. Sabi ko, ayoko ng ganyan, alam mo yan. So sabi ko, last na to, pinagbigyan kita sa mga gusto mo. Pasensyahan tayo, wag ka nang umextra sa akin. Kaya naman namin ni Utol to. So isang makukuha nating lesson dito. So pag nagnegosyo ka, lalo na't pag ikaw yung nag-start sa nag-start ka sa scratch from zero, may umabsent man sa tao o sa tauhan mo, kayang-kaya mo patakbo yun yung negosyo kasi nga ikaw yung nagsimula eh. Alam mo yung sistema, alam mo yung control, alam mo kung paano kontrolin. Based on my experience lang po dati kasi 2 yung pwesto namin dito sa lugar namin, tapos 5 silang hinahandle ko. Kaya no choice tayo papasok sa tindahan kapag kulang ang kasama natin. Kaya ako sa asawa ko, kahit sa mga kasama ko sa negosyo, hindi ko pinaparamdam sa kanila o pinapakita na pagod ako kasi given na yan eh, bawal tamad. Kaya sa may mga small business owner din dyan na tulad ko, palag lang, makakaraos din tayo. Trabahong malupit palagi, bawal tamad. Ayos, alright!